Hey guys! Welcome back sa panibago na namang video sa ating dev.code na channel, and I am happy to share at ituturo ko sa inyo ngayon kung ano yung pinakamadaling paraan para maging isang cloud engineer, specifically an AWS cloud engineer. So kung ako sa inyo, i-share at i-like nyo yung video na to para mas marami pa tayong matulungan ng mga kababayan nating Pilipino at marami tayong ma-reach na mga gustong tumahak sa cloud computing industry. So this is your step para magkaroon ng tsansa na makapagtrabaho sa industriyang ito. At ang napakalaking kagandahan pa nito ay libre ang programang ito. So kung sa inyo, tapusin mo ang buong video na to, huwag kang magsiskip ng kahit ano para malaman mo kung anong dapat gawin para makapasok sa programang ito. Una, pag-usapan natin kung ano nga ba yung eligibility ng programa nito or ano yung mga requirements para makonsider ka na maging parte ng programang ito. So, sundan niyo lamang ang PowerPoint na ito or ang slide na ito at intindihing mabuti. So, first na requirement is you are available and willing to undergo training for 9 to 12 consecutive weeks with a commitment of 4 to 5 hours a day from Monday to Friday. So, feeling ko mas hinahanap nila yung mga people or yung mga tao na walang trabaho or yung mga fresh graduates na naghahanap pa rin ng trabaho na willing nilang i-train for 9 to 12 consecutive weeks. Tapos makapaglalaan talaga yung mga tao na yon ng oras sa programa na ito. So tandaan nyo, yan yung first na requirement. Second, you have access to computing equipment and steady internet connection which are necessary for the training. So maybe dapat meron kayong computer or laptop or any personal computer na pwede nyo gamitin tapos steady internet. So yan ang second na eligibility or requirement sa programang ito. So third is you believe in your potential to excel in the tech industry, and this includes seasoned IT professionals, recent graduates in an IT-related course, or simply individuals with a keen interest in technology. So kung meron kang potential na mag-excel or meron kang interest sa tech or sa technology ng kabuuan, so pwede ka dito. So pwede dito yung mga may experience na sa tech industry like seasoned IT professionals or yun, sabi ko kanina, recent graduates in IT. So napakalaking advantage ng programang nito kasi libre siya ibibigay sa inyo. So fourth is you are currently not enrolled in another education or training program. So kasama na siguro dito yung mga bootcamps or kung nag-aaral ka pa, so hindi ka pwedeng maging parte ng programang ito kasi maglalaan ka talaga dapat ng oras para matapos yung program or yung course na ibibigay nila. Fifth is you have the legal right to live and work in the Philippines. So dapat yun, they are prioritizing Filipinos or those who live in the Philippines. So you are ready to start working immediately after the training should you find a job opportunity. So dapat handa ka kasi pagkatapos ng programang ito, may chance na pwede ka nang i-hire ng mga companies na associated sa organization na ito. So ito pa rin ang isang kagandahan na binibigay ng organization na to or chance or opportunity na binibigay nila kasi kinoconnect nila yung mga companies sa industry sa inyo through this program. So ano nga ba ang benefits kapag sumali ka sa programang ito na tinutukoy dito sa ating video? So ito ay ilan lamang sa makukuha mo. So you will have free training on cloud computing and you will receive a global certification. What does that mean? Meaning recognizable siya kahit lumabas ka ng Pilipinas. So pag nakuha mo yung certificate with this AWS certification, so that is recognized globally. So hindi lang sa Pilipinas. And isa yon sa malaking advantage kapag meron kang certification. So third is yung placement opportunities or yung tsansa na makakuha ka ng trabaho after ng program na to. At ngayon ay oras na para ituro sa inyo yung steps kung paano mag-apply sa programang ito para maging isang AWS Cloud Engineer for free dahil alam niyo na rin naman yung eligibility at mga benefits na makuha sa programang ito. So makinig at panoorin nyo itong mabuti. Ang una mong gagawin ay pupunta ka lang sa aws.amazon.com/training/restart. Tapos makita mo yung landing page na to at makikita mo rin kung ano nga ba ang ginagawa ng AWS Restart na program. Tapos babasahin mo lang to and pwede mo nang panoorin yung video. Tapos mag-scroll ka lang pababa at makita mo yung about the curriculum. So makita mo dito kung ano yung matutunan mo
kapag na-take mo na yung programang ito. So, ano yung in-expect nila sa isang learner sa loob ng program ito. So, nandito rin siya. And yung mga benefits na makukuha mo ay nandito lang din sa ilalim. So, we'll have access free AWS Cloud Skills Training. You will build skills aligned to AWS certifications, connect with employers, and launch your career in cloud industry or cloud computing. So, ilan lamang to sa mga program benefits. Next is makita mo yung section na to on how to apply for AWS Restart at makita mo na yung iba't ibang region na to or continents ba. Okay, so next is you have to click Asia Pacific. So sa Asia Pacific, hanapin mo lang yung Philippines. Okay, click the Philippines tapos makita mo yung organization na Edukasyon. So edukasyon.ph provides Filipino youth with education and career development support. So kiklik mo lang talaga yung link na to at mapupunta ka na sa edukasyon.ph/AWS Restart na site. Pagdating mo sa site na to, makikita mo kaagad yung Apply Now button. So kung gusto mong mag-apply na, ay pwede mo na i-click yan. Pero kung gusto mong magbasa muna kung ano nga ba yung program, ano yung mga benefits, ano pa yung ibang requirements, then scroll down. So una mo makita is yung promotional video nila kung paano mag-start ng journey mo sa AWS Restart. So, pwede niyong tignan to sa YouTube or dito na mismo. Then, they have collaboration with AWS Restart para maghandog ng programa na ito ng libre sa mga Filipino people or Filipino youth. So, ano nga ba ang para sa'yo dito or what's in it for you? Makita mo yung free training on cloud computing, you will have global certification, and placement opportunities. At paano nga ba gumagana yung programa nila? So, napag-usapan na din natin yung eligibility kanina. So, i-double check to na lang kung may na-miss tayo dito or baka nag-update sila. Second, after na eligible ka na, you have to register. So, if you're ready to join the program, just click the apply button na nakita mo kanina sa taas. Next is you have to take the learner's intake assessment. So, this phase determines assess students' competency with respect to quantitative skills, logical reasoning and data interpretation, and English proficiency through MCQ or multiple choice question based assessment. So kindly note that their team will send out an email in 3 to 5 business days after mong mag-apply sa program nila. Next is you will have virtual interview. So ayan, may round na may encounter ka ng interview. Then you will have to submit a commitment letter. So the learner is required to express his or her understanding of the requirements of the program and his or her commitment to comply with all the requirements of the program in order to graduate. And sixth or last is yung decision. So keep an eye on your inbox. You will receive an email notification regarding your admission to the program and the next steps for the class details. So after magawa mo or ma-check mo yung eligibility, nag-register ka na, nakapag-take ka na ng assessment, nakapag-interview ka na, and then nakapag-submit ka na ng commitment letter, you will have to wait for their decision. And next is what skills will you learn kapag nag-enroll ka sa programang to. So ilan lamang to, you have technical skills in how cloud computing works, your AWS cloud skills syempre, and how to use different programming languages. Build skills aligned with AWS certification because you will be preparing for AWS Certified Cloud Practitioner certification. And next point will be the behavior and mindset skills. So it will improve your effective communication, your problem-solving skills, yung teamwork, and then yung time management mo. So if you have questions, they also have this section of FAQs or frequently asked questions. So baka nandito na rin yung tanong mo. So just scan this and scroll down. Tapos you have to click apply now and fill out the form. At yun lamang ang makailangan mo para makapag-enroll sa programang ibinibigay ng edukasyon.ph ng libre. So sana i-share mo to sa mga katrabaho, kaklase, or kaibigan mo na gustong tumahak or pumasok sa cloud computing industry. At kung may katanungan ka, make sure to drop them down below para ating masagot. At maraming salamat na rin sa mga sumusuporta at nag-follow sa atin sa iba't ibang social media channels, pati sa Facebook, tsaka sa TikTok. So sana i-like, i-share, at mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin para marami pa kayong malaman about web development and technology overall. So again, this is Dev.Code and maraming salamat sa suporta. Peace!